exit D o kahit anong exit yan, basta Tongchong Station. Meron dyan bus station, paglabas nyo lang dyan, hanapin nyo yung B6 at matuto kayong magbasa at sundan nyo yung arrow kasi doon pa kayo sa kabilang kalsada sasakayin ng bus papuntang Macau. Mapupuntahan nyo doon yung B6 na talagang doon nakalagay yung mga sakayan ng bus papuntang Macau. Ayan guys, nakikita nyo B6, nakikita nyo rin yung arrow siguro, diba? Ayan, nandito na tayo sa B6 na bus. Pwede nyo gamitin ng patatong at saka $8 na barya. Ayan guys, mahabang tulay yan papuntang airport ng Hong Kong. Nung time kasi na yan guys, masyadong maulan, hindi magandang bumiyahe at tinanghali na rin kami. May mga nakasabay at nakilala rin kami dyan ni ate. So, hindi kami nahirapang maligaw. Ayan, nasa Zhuhai and Macau na kami pabas. Yan yung airport ng Hong Kong guys. Hinanap namin yung visitors immigration, doon kami pumila para iabot namin yung passport na merong visa at saka Hong Kong ID. Ayan guys, pumili kami ng ticket. Ang isa ay $79. Pabiyahe, bus, papunta naman ng Macau. So guys, hindi kayo maliligaw kasi meron namang mag-guide sa inyo dyan. Ayan, sasakay na tayo ng bus, papasok ng Macau Airport. Ayan guys, so nakikita nyo. Ayan, nandito na tayo sa mahabang tulay. Sobrang haba ng tulay niyan guys. Pero hindi naman kami inabot ng 10 araw. Ayan na guys, ito yung airport ng Macau. Ayan guys. Ganun lang din, iabot nyo lang din yung passport nyo. Ayan guys, sakay na kami ng bus. Sa bus guys, kung saan kayo pupunta na destination, hindi rin kayo maliligaw. Napakadali. Napaka-easy pumunta ng Macau. At saka hindi ganun kalaki ang Macau. So guys, nung oras na yan is mga alas 2 na yata. Sobrang nagugutom na kami. Di pa kami nag-aalmusal o tanghalian. Kaya ang inuna namin puntahan yan is yung pagkakainan talaga. Ayan. Lakad kami guys kasi maulan talaga dyan. Ang pangit maglakad, ang pangit gumala. Marami kami nakasabay. Kaya na-enjoy din namin. So ayan guys. Ang building ng Macau is parang Hong Kong din pala. Matataas din ang building nila pero mas mataas pa rin sa Hong Kong. Ayan guys, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ayan na si Jollibee, nagpakita na sa akin. Siyang una namin pupuntahan sa Macau. Akala ko dati ang Macau is parang salitang Chinese din, hindi pala. Ayan guys, kain na tayo guys. Siyempre di mawawala ang aking favorite cola. Ayan guys, after namin kumain, pumunta kami dito. Ito yung talagang tourist spot yata nila talaga to, itong lugar na to. Talagang puntahan siya ng mga tao. Maganda rin siya dito. Maganda mag-pictures, lalo na siguro kung di umuulan. Nakakasira kasi yung umbrella sa itsura. So ayan guys, ang biyahe ng Hong Kong to Macau is nasa 45 minutes lang siguro. Tapos yung pila namin sa immigration kasi wala kami nakasabay. Wala pang 10 minutes or 15 minutes. 5 minutes wala pa rin yata. Pero kasi sabi nila aabutin daw ng 3 hours, 4 hours. Haba daw ng pila. Eche-bureche. Wala naman. Walang pila guys. As in. Mapayapa kaming pumasok ng Macau. Mapayapa din kaming bumalik pa Hong Kong guys. Ayan,
mga katukmol. Naglalakad kami. Sa paglalakad namin ngayon, dami namin nadapaan. Nadapa kami sa mga free taste food na masasarap. Ang sasarap ng mga tray nila. Tray. Ayan guys. So totoo lang guys, wala kami nakasabay. So na marami na mga kagaya namin. Siguro feeling ko mas maaga silang nagpunta, bumiyahe kasi nga naririnig namin is mahaba nga raw ang pila, marami ang pumapasok pa Macau dahil nga sa exit visa. Pero nung kami, wala kasi halos tinanghali na kami, mga 10 na yata kami nakasakay sa bus. So guys yan, ang pake ko nga pala dyan is para matatakan ng aking visa ng complete journey. Ibig sabihin nun guys, hindi ko na kailangan mag-exit ng Pilipinas or kung saan bansa. Macau lang is okay na. Kumbaga hindi siya hassle sa oras or ano. Pero pwede pa rin naman ako umuwi ng Pilipinas sa anytime na gusto ko or kailan ko gusto. Basta magsabi ka lang sa employer mo. Yung ginawa ko guys, kaya naman ako nag-exit ng Macau is kasi October ang aking expiration ng 1 year. So, kailangan ko siyang patatakan. If ever na gusto kong October, November, December, if ever gusto kong mag-exit ng December, para sa Pilipinas ako magpapasko is pwede. Ang mahalaga kasi doon, hindi ako malagpasan ng October or maabutan ng October na walang tatakang visa ko. So, ayan guys, nakikita niyo ba yun? Yan na yung pinakasimbahan guys. Hindi ko masyadong nakita yung pinaka-basement niyan guys eh. Pero pinasok ko yung loob niyan. Maganda rin naman siya. Marami nagpipicture-picture. Pero yung pinaka-basement, siguro nandun yung pinaka-talagang church nila. Ayan guys, yung mga nakasama ko, nagpipicture-picture sila. Pero hindi na ako nakisali. Hindi na rin ako nakikulog kasi pagod na talaga ako niyan. Tapos ang pangit pa ng weather, nag-uulan. So feeling ko ang sakit ng ulo ko, tapos yung katawan ko is pagod, parang gano'n. Tapos iniisip ko kinabukasan, trabaho na naman guys. Nako, nakakasawa pa ulit-ulit lang. Ayan guys, ang dami nagpipicture dyan. As in, ang dami talaga. Ayan guys, so tignan nyo naman ako, haggardness na diba? Nakikita nyo ba yung nasa likod ko? Ready to ano yan? Dala talaga siya ng, bound talaga siya ng matatakong ng mga shoes. Ayan guys, pakit-kit lang. Ayan guys, ako lang yung nakamas yata dyan. Pero hindi guys, sa bus pinagmas kami ng driver. Ayan guys, dami nagpipicture. Ayan yung loob. Ayan na yung loob guys. Yan yung loob niya. So, hindi ko lang alam kung sa basement nandun ba yung simbahan or sa likod-likod niyan. Hindi ko kasi masyadong pinasok at ako yung uwi na pinipilit ko nga yung mga kasama ko na tayo umuwi na kasi naririnig ko nga ang sabi nila matagal daw sa immigration kasi yung immigration is hindi na raw yata magbibigay ng complete journey. So, minamadali ko baka mas makasabay kami sa maraming tao. Kaya isa kami sa mga yun na hindi matatakan. Ayan guys, papalit na ulit kami ng Hong Kong yan. Ayan, nandito na nga kami. Nung nasa Hong Kong airport na kami guys, doon pabalik, doon lang nila tinatakan yung passport namin, yung visa namin ng complete journey. Wala namang kukunin sa inyo kundi yung visa nyo, passport nyo, tsaka Hong Kong ID. Yun lang guys, hindi nyo na kailangan dalhin yung kontrata nyo or yung old passport nyo, hindi. Ang dalhin nyo is yung passport kung nasan yung new visa nyo ha, new visa. Ayan guys, papalik na ulit kami ng Hong Kong.
syempre kung saan ka dumaan papuntang Macau, doon ka rin dadaan pa uwi papuntang Hong Kong. Syempre, Tongchong Station pa rin. Walang iba kundi Tongchong Station pa rin. Ngayon, pagdating mo sa Tongchong Station MTR, madali na yun kung saan ka pa uwi. Kung ikaw ba'y taga Central, kung ikaw ba'y taga Kuntong, or taga kung saan lupalop kang taga doon, madali mo na maaano kasi nandun ka na sa destination mo ng Hong Kong. Ayan guys, mahabang tulay, dadaanan ko ulit. Nandito ako sa second floor ng bus para makita ko yung view. Mas maganda kasi sa taas ng bus. Nakakaaliw tignan yung mahabang tulay na yan guys, kasi may isip mo, paano kaya nila ginawa yung haba ng tulay na yun? Nasa ilalim ng tubig, no? Nakakabilib. Yan guys, dami nating nadadaanan na bulletin, diba? Puro Hong Kong Airport, Hong Kong Airport. Medyo matagal nga lang ang antay ng bus, guys. Pero meron din siyang ferry. Pero sabi kasi nila, pag daw nag-ferry guys, matagal daw yata ang biyahe compare sa bus. Kaya nag-bus na lang kami para mabilis. Wala pang 1 hour guys, nasa Macau ka na. Wala ring 1 hour, nasa Hong Kong ka na. So yan guys, paano? Yun lang, dalhin nyo ang passport na may visa, new visa, and then Hong Kong ID. Magdala na rin kayo ng extra ballpen, barya, tapos pangkain nyo, okay na yun. Hindi nyo kailangan mag-shopping sa Macau. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo mag-shopping, pwede naman. Pwede nyo gamitin yung Hong Kong dollar nyo pambili sa Macau. Hindi nyo kailangan maghanap ng palitan ng dollar. Macau dollar, hindi. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. At sana na-enjoy ko kayo. Kahit sana naintindihan niyo siya. Yan guys. Mahaba-haba pa kasing biyahe. Mukha lang mahaba, mukha lang din mataas yung tulay, pero pag nandyan na kayo guys, hindi. Napakasaglit, napakadali lang talaga as in. Hindi ko pa naiipipikit ang mata ko andyan na pala. So, ayan, biyahe. So, ayun, guys.